Dito sa PDAX kasi, based on my observation sa mga crypto token na nakalista sa kanya, correct me if I'm wrong, kasi Mhm. nakita ko, nagsimula akong mag-observe, I mean, nag-back, yung tinatawag na nag-back checking sa mga token existing. Mhm. From mula 1 month, kung magkano yung, halimbawa, from day 1 of the month up to the end of the month. So, halimbawa, March 1 hanggang, sorry. January 1 to February 1. So, approximately, that is 1 month. Kasi makikita mo naman sa chart dyan, na merong 30 days, 90, 1 year, and maximum. Base ko din sa pag back checking, kasi hindi pa ako masyadong ganyan sa mga plotting ngayon, dumudugo pa yung ilong ko eh. Kasi hindi dumaan sa mga training o ganyan, mga orientation seminar. Correct me if I'm wrong, nakita ko, ang ginawa ko kasi, di ba mayroon tayong tinitingnan na magkano yung input niya, o magkano yung nag-start ng yung token niya. Halimbawa, Mhm. si ganito na token, nagsisimula siya ganitong price hanggang umabot siya ng 1 month na ganun. So, meaning, mayroong price increase sa chart niya. Mhm. Then, the following part naman ang ginawa ko, ah, tiningnan ko 3 months hanggang 1 year. So, yung cycle ba ng mga ganyan, kasi sabihin na natin is cryptocurrency is yung tinatawag na digital system. Mhm. Ang tanong ko dito, mayroon bang intervention ng tao na yung mga pattern niya ng cycle, naka-program ba yan? Kasi alam ko may mga technical team dito na Mhm. na-observe yan. Kasi ako hindi naman ako uh, itong tinatawag na techie sa mga ganyan. Kasi hindi ako graduate ng isang programmer. Meron lang mga idea, baka kaunti. Pero based sa experience niyo po, sa tagal niyo na dito sa ano na to, yung business o ang tawag dito na Mhm. crypto trading, wala ba kayong napapansin na para siyang pattern na pattern? Kasi kung titingnan natin diyan, Mhm. ang inoobserbahan lang natin yung minutes, 30 minutes na galaw ng ano. Hindi ba makikita yan, mapo-foresee in the previous history ng kanyang token na mayroon siyang sinusunod na pattern ang kanyang Mhm. ano. So mayroon bang, aside sa may bumili kasi ang candle naman aakyat baba, gain, buying, selling, doon naman talaga ang ano doon, ang labanan. Pero mayroon Mhm. bang sinusunod o mayroon bang intervention ng isang digital currency system na ito man ay madami o hindi, mayroon man siyang programmable ba siya o talagang nagdedepende lang siya? Kasi ang gusto kong i-establish sa tanong ko, ah 'di ba sa mga previous na mga trading, halimbawa dito sa mga natin sa negosyo, nagbabase tayo sa yung tinatawag na the demand and the supply. Mhm. So doon nag-uumpisa yung plotting ng pag-observe mo sa marketing mo ng isang business, na ako ba ay Mhm. nalulugi o ako ba ay nag-gain. So ito kasi is digital. So ang tanong doon, mayroon bang ganon na masasabihin natin may manipulation bang mangyayari o wala? Yun lang ang ano ko na medyo Mhm. curious. Yan lang po muna. Okay, sige. I have two answers on that. So, first, yung sabi mo may pattern ba? Once bago pa yung token, there's no pattern. So, everyone, yung mga nagtitrade, mga nagbabuy and sell, even yung project itself, they are dependent sa reaction or response ng market. So, for example, dito kay HBAR, try natin siya. Ito yung mga first few weeks niya, no? So, sa first week niya, ito yung pinakamataas niya na price. Ayan. So, kung ganito pa siya, ayan, hindi mo pa alam kung tataas ba siya or bababa. But, unfortunately, bumaba si Hidera. So, yun yung naging reaction ng market. Well, yun yung reaction ng market. So, ikaw as a project, ikaw as the
buyer of Hedera, hindi mo alam ano ba yung magiging future ni Hedera. Tataas ba siya or bababa? Pero kung pansin nyo, from top, upon launching niya noong September 16, 2019, bumaba siya dito. Ayan. Noong September 23, sa second week niya, bumaba siya. Tapos, bumaba pa talaga. So, ano yung meaning yan? Ano yung market behavior? Anong implication? So, meaning yan, yung mga tao, hindi sila ganun kabilib kay Hedera pa. Hindi pa nila alam ano yung technology ni Hedera, or maybe wala pang masyadong development from the team itself, kaya medyo nawalan na ng gana yung mga bumili dito, so pinagsisell na nila yung token nila. Ayan. So, nagkaroon siya ng consolidation. So, ito yung phase na hindi mo alam ano yung mangyayari sa token talaga. Pero, habang tumatagal, may bigla sigurong positive news dito, or may nilabas silang magagandang features, or nag-build siguro sila ng communities, whatsoever. Basta noong January 4, 2021, which is pabulra ng time na to, biglang may nagkaroon ng change, no? So, from consolidation phase, umangat si Hedera, hanggang sa yung pinakauna niyang highest price ay na-break. So, na-break siya. Okay? Ito yung ATH niya before all-time high. Na-break siya noong March 8, 2021. So, umangat. So, okay na, medyo positive. Pero hindi mo pa rin masasabi talaga kung ano ba yung future ni Hedera. So, pwede ka na mag-plot dyan ng Fibonacci. Ayan. So, nakuha mo na yung highest price niya and the lowest price niya. So, since na-break niya na dito, yung tanong mo would be, hanggang saan yung price ni Hedera? Kasi na-break niya na yung all-time high niya eh. So, kung makikita niyo dito kay Fib, may mga lines. Okay? So, yan yung mga major possible resistance. So, yung pwede niyang maging next na all-time high is around here sa 1.618. Which is almost, di ba? Actually, na-break niya pa nga. So, yung next mo naman naaabangan na price is this one. Which is, kung pansin nyo, nakalabit niya. Okay? So, since nakuha mo na yung pinaka-first na all-time high niya dito, and the first na all-time low niya, nagkaroon ka na ng pattern. Ito na yung pattern. So, ito, susundan mo na lang yan. Ayan. Okay. So, pwede niyang maging next na all-time high, kasi all-time high niya sa natin. Sa data natin dito, last September 2021 is this one. So, pwede niyong bantayan naman siya at this one, 0.69807. Pag na-break niya itong all-time high na to, that's the next all-time high ni Hedera. So, pattern siya. So, kailangan mo lang talaga muna ng first data para makuha mo yung mga next possible na behavior ng token. So, kung pansin nyo dito, nag-bounce down lang siya. Hindi niya na-break ito. Masyadong malakas. So, bumaba, nag-try pang umangat, pero bumaba pa rin. Hanggang sa bumagsak na naman siya. And then, yung titignan natin ngayon, guys, actually, this is one of the best time talaga din to buy Hedera. Kasi pag na-break niya to, or kahit hindi mo na ngayon, kung gusto mong maging sigurista, try mo munang ma-break niya itong 0.19. Okay? Bili ka na dyan. And then, pwede nang TP mo dito sa 0.3. Tapos, pag na-break niya ulit ito, umangat yung candle dito, bili ka na naman sa 0.3, mag-TP ka dito. Ganun lang siya. So, that's it. Yun yung sagot ko. May pattern siya, Sir Lloyd. No, if so long as you have the first data pa. So, at first, you have to depend on how the market would react or respond to your project. Now, about naman sa so that's how people trade, That's why masasabi mo, ay, ba't may mga pattern? Kasi yung mga tao, yung mga logical people na trade sila to read charts, titignan nila yung charts na yan, yung mga areas na yung pinakita ko kanina. Titignan lang nila yun, aabangan nila yun. They don't really, most of them won't really care about mga news, mga chismis sa blockchain, pag-ban ng ganito, ganyan. They don't really care. They care about the facts. They care about those areas. Yung sinabi ko sa inyo na mga lines, yung mga support and resistance, yun yung tinitignan nila. And then that's how they trade. So, yung iba, gumagawa sila ng bot,
Tapos pinoprogram nila na pag na-hit yung mga ganitong conditions, mag-automatic buy and sell yung bot na yon. So may mga ganong magagaling, no, sa technical areas. So, okay naman yung mga bot kasi may mga bayad lang, no? And then, it's not 100%. Wala talagang 100% na tamang setup or tamang strategy in trading. So, minsan kasi, yung fundamental analysis, yung mga chismis, nakaka-affect naman talaga sila, but not all the time. Kaya nga, every time na may mga big news, hindi talaga siya advisable na mag-trade kayo kasi pwedeng ma-manipulate yung market. Parang sell the news lang. Ganun siya. And then, babalik na naman sa normal flow yung market. So, better if you trade during normal days. Huwag yung may mga big news kasi yun nga, usually minamanipulate siya. So, another answer naman, yung mga projects, let's say, di ba may 10,000 na projects. Yung mga projects na yun, tinitignan lang din nila si Bitcoin. For example, si Bitcoin, nag-react na yung market and then yung reaction ng market is bullish na, ang dami nang bumili. So, yung mga projects na iba na silent mode lang sila the whole time. They're just looking at Bitcoin and may tinatawag tayong buyback. So may mga projects na they have that reserve fund or emergency fund na pag bumaba si Bitcoin, ikikip nila yung fund na yon. They're not going to do any marketing efforts, any further developments. Hintayin muna nila yung bear market. And then pag nakita nilang aangat na si Bitcoin, na-hit niya na yung mga, or na-break niya na yung mga resistance niya in the past, yun, magba-buyback sila para makasabay sila doon sa trendy Bitcoin. So, kung mapapansin nyo, may mga projects or may mga cryptos na sumasabay na, uy, pataas si Bitcoin, uy, tumaas na rin itong shitcoin na to, or itong coin na to, itong NFT game na to, tumaas din na. Diba? May mga nagsasabayan na mga cryptos because they have the power to buy back. Yung mga walang power to buy back, they remain dead. Ganon. So, it's also very important sa project na you have enough funds, you have reserved funds during bear market para by the time na kailangan mo na mag-buyback para makasabay ka sa market, may pang-buyback ka. So yung mga tao, once nakita nilang nag-follow ka kasi doon sa trendy Bitcoin, papasok rin sila, ay, papasok ako dito, magti-trade din ako kasi it's following the trend of Bitcoin. May ganun. And I know some projects who are really doing that. So it's good then if you know those projects na they really have plans on buying back after a bear market. Ganon. Okay ba? Nasagot ko naman yung tanong.